What's up mga kabraso, sa video na ito pag-uusapan natin ng iba't ibang arm wrestling training philosophies at iba't ibang arm wrestling training programs na pwedeng maging effective sa inyo. Let's go! Ano nga ba ang training? Simpleng explanation lang. Ang training ay isang systematic na process para ma-improve ang physical at mental na kakayahan mo. Mas lalo sa arm wrestling, hindi lang paglakas o tibay ang kailangan, kundi pati na rin ang strategy, speed, at ang tamang technique. Pero bakit mahalaga ang training? Kasi kapag consistent kang nagte-training, mas lalo kang gagaling. Tataas yung chance mo na manalo. At syempre, mas mababawasan yung risk ng injury. Para sa arm wrestling, ang training program mo ay dapat nakabase sa dalawang goals. Number 1 ay ang strength. At ang pangalawa ay hypertrophy. Strength or lakas. Hypertrophy ay sa muscle size. Meron tayong tatlong factors na dapat i-consider. Number 1, syempre ay ang diet or recovery. Pangalawa ay ang training volume. Pangatlo ay training intensity. Sabi nga nila, recovery is key. Lalo na sa arm wrestling dahil heavy stress sa tendons. Ang tendons mas matagal talaga siyang gumaling kaysa sa muscles. Kaya dapat may sapat ka na pahinga. Karaniwan mga 48 hanggang 72 hours or 2 to 3 days. Ideal ang combination ng gym workouts at table practice para hindi ka ma-overtrain. Example, 2 gym days, focused ka sa strength, sa hypertrophy, tapos 1 or 2 table practice sessions para mahasa yung technique. Pero lagi nating tandaan na dapat kapag sobra ang training at kulang ang recovery, pwedeng magdulot ng injury or tendinopathy na sinasabi nila. Pagdating sa training, dapat kasama mga specific arm wrestling movements tulad ng arm pulling movements, yung rows, or pull-ups para sa back pressure. Wrist curls naman para sa wrist strength. Importante siya sa control, hand control. Arm curls para sa biceps at elbow flexion. Wrist pronation or pronation para sa top roll movement. At syempre, some wrist exercises gaya ng rising, finger flexion para sa forearm strength. Dapat balanced ang volume at intensity. Habang tumataas ang intensity, bumababa ang volume. Kaya mahalagang progressive overload ang technique para, syempre, tuloy-tuloy ang gains. Ang madalas na tanong ng mga baguhan, sapat na ba ang fundamentals training? Or kailangan pa ng back, chest, shoulders training, ganun? Ang fundamentals kasi, pang training dyan, focus talaga sa mga direkta yung arm wrestling movements. Tulad ng wrist curls, arm pulls, pronation. Ito ang base para maging, syempre, mapalakas mo yung movement mo sa table. Pero kapag sinamahan mo ng secondary training tulad ng back, chest, shoulders, mas napapalakas mo yung supporting muscles, nagbibigay ng better overall strength, stability, at mas mapapataas yung chance na ma-prevent yung injury. Kung gusto mong seryoso ka sa sport, magandang pagsamahin yung dalawa. Fundamentals para sa technical skills at specific strength. At secondary para sa general power at yung durability natin. Isa pang mahalagang point dito, tama ba or ang correct form ba ay mahalaga sa training? Yes, generally oo, sobra ang importance niya. Okay, ang tamang form. Pinapababa na yung risk ng injury, mas effective ang muscle engagement, mas mabilis yung progress kapag consistent at safe yung pag-execute mo ng exercise. Overall, ang best way to train for arm wrestling is yung balance ng tamang programming, consistent effort, tamang technique at recovery. Huwag kalimutang mag-experiment para mahanap yung best training style na bagay sa'yo. Mahalaga ring tandaan na alam ko at naiintindihan kong meron tayong iba't ibang idols sa arm wrestling. At syempre, ginagayan din natin yung training procedures nila kung paano sila mag-train. Pero sa likod ng lahat ng mga to, hindi porke gumana sa inyong mga idols ay gagana rin sa inyo.
Kagaya nga ng sabi ko, kailangan nating mag-experiment ng training dahil iba-iba tayo ng katawan. May iba-ibang responses sa different types ng training. Alam ko masakit pakinggan, pero yun ang reality. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, don't forget to like, comment, at subscribe para updated kayo sa mga bagong arm wrestling tips or arm wrestling education dito lamang sa channel Arm Wrestling. Jonathan Speedstorm.